ang nangyari kay Lovely ay pwedeng mangyari sa kahit na kaninong babae. Maraming salamat din po sa inyong dalawa dahil pinakinggan niyo po kung anong naging karanasan ko sa kamay ni Rodante nang hindi niyo po ako hinusgahan. Natunto na ng tauhan natin si Lovely. Pero di niya napatay eh. Buwaradyado na daw ng mga tauhan ni Balmores. Ang gusto kong malaman, bakit siya yung kinakausap mo? Bakit hindi ako when I can tell you the provisions of the law myself? Kung alam mo ang batas, sana hindi mo ginawa yung mga kahalayang ginawa mo sa akin noon. Ba gusto mo? Ha? Pwede ba tumigil ka na, Miguel? Pwede ba? Pasama kita! May obligasyon ka sa akin! Hindi mo na ako kayang abusuhin! Dadaan ka muna sa bangkay ko! Listahan ng mga lawyer associates at empleyado sa law firm. Ito dyan, ang mga babae kasama na si Cherry. Inaalam ko kung sino sa mga babaeng yan ang may malalim na kaugnayan kay Rudy. Kailangan natin malaman kung sino sa kanila si Strawberry. Baka sa kanya pa natin malaman yung buong illegal network ni Balmores. Any updates? Kumpleto na ang mga papeles na kailangan natin para ihain ang demanda ni Lovely laban kay Governor Rodante. Pwede na tayo mag-file ng kaso anytime. Magpa-press conference muna tayo para kumuha na ng email. Want the national coverage of this press con. Imbitahan ninyo yung mga prestigious at credible na tri-media entities ng bansa. The likes of Manila Post Online. Mapaharapin natin sa media kung sino ang palalabasin natin mukha ng hustisya na lalawigan ng Rosario, which is mercy. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang anak ni Judge Benito Balmores. Iahatid ko na po si Mercy sa foundation. Umayos ka pagharap ng asawa ko. Malinis ang konsensya ko. Tama na! Ikaw tigil-tigilan mo yung kagigiri mo dyan kay Abra. Kala mo hindi ko napapansin. This is about our goals, our family's interest. Once na mapatalsik na natin si Governor Rodante, ikaw ang magiging kauna-unahang senior partner. Judge, nandito na po lahat ng pangalan ng media na iimbitahin natin. Did you invite Manila Post? Yes po, ang sabi ng editor nila, ipapadala niya yung correspondent nila, si Jane. Jane Rosario. That's Jane Rosario. I'm sorry, and you are... Attorney Miguel Aguirre. Ako yung inassign ni Judge Benito Balmores to take care of any media-related concerns. At may gaganapin kaming press conference bago namin isampa ang kaso labang kay Governor Rodante. Na-inform na rin kami ng editor niyo tungkol dun sa pangalawang biktima ni Governor Rodante. We are willing to represent her in court. Ipapaalam ko kagad yan sa editor ko. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Kung paano niya binaboy ang pagkatao ko. Isa akong baboy. Baboy na kinakatay ng isang sadistang magkakatay ng karne. Yun lang ba ang ganun pagkatao ko? Tumigil kilo! 2 kilo! 3 kilo! Yun ba tingin niya sa amin mga babae? 4 kilo ang dangal! Mrs. Aguirre. May problema? Hindi naman siya nangingailam ako. Pero pwede ko bang malaman kung bakit? Sinong taong maniniwala sa akin kung ako mismo hindi makatakas sa pang-aabuso ng mga lalaki sa buhay ko? Paano ako papaniwalaan kung sa araw-araw na ginawa ng Diyos, patuloy na nagbabalat kayo? Attorney, hindi ako karapat-dapat na maging imahe para sa mga babae. Makinig ka sa akin. Hindi totoo yung nasa isip mo.
ikaw pa rin yung nakilala kong Mersing matapang, palaban, at matatag. At papatunayan mo yun sa press conference. Magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng media outlets na nagpunta sa pagtitipong ito. Gusto rin po namin kayong i-remind na ito ay isang announcement. Kaya our speaker is graciously requesting na she will not entertain questions due to some legal consideration. Again, salamat po. Salamat, Attorney. Good afternoon. This foundation was founded by my mother, Rosario Arcangel Balmores, to really help everyone who's in need of help. Public service is a public trust. At ito po ang dahilan kung bakit pinipili natin ang ating mga leaders. Pero papaano po kung silang mga leaders ang sumisira ng tiwalang ito? Na sa halip na alagaan nila ang kapakanan ng constituents nila, sila pa ang gumagawa ng karahasan laban sa taong bayan. Mga nakaraang araw, nakilala po namin si Lovely at si Alicia. Dalawang ordinaryong babae na inabuso, hinalay at binaboy ng gobernador ng Rosario. Bilang mga Pilipino, bahagi po ng tradisyon natin ang rumespeto sa mga babae, hindi po ba? Ibig sabihin, hindi sinasaktan ng mga babae. Ibig sabihin, hindi binababoy ang mga babae. Sa halip ay nirerespeto. Pero sa liwa ito sa moralidad na sinusunod ni Governor Rodante. Para sa kanya, ang mga babae ay binababoy, sinasaktan, na para tayong mga bobo at tanga. Para sa kanya, ang mga babae ay hindi nirerespeto. Bilang mga babae, tayo din lang ang makakaunawa, makakaramdam para sa mga babaeng sinaktan, binaboy, at inalisan ng dangal. Dapat kasama nila tayong tumayo at manindigan laban sa karahasan ginawa sa kanila at pang-aabuso. Alam natin na ang mga babae ay hindi mga bagay, hindi mga laruan, hindi mga alipin na sunod-sunuran lang. Pero nakakalungkot na itong nangyayari sa bayan natin ngayon. Kaya gagawin natin ang lahat at magkakasama tayong titigdig para mahinto ang nangyayaring ito. Hindi kami aatras sa labang ito hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang mga babaeng binaboy mo, Governor Rodante. Sa ngalan ng mga babaeng matapang na isisigaw
ang iyong mga kasalanan, magsasampa kami ng kaso sa korte. Dahil wala yung buwang sa isang lipunang nire-respeto ang dangal ng bawat isa. Sa bawat sulok ng rosaryo, sa bawat sulok ng ating bayan, isisigaw namin ang katarungan. Katarungan laban sa kahayupan mo. Katarungan para kina Lovely at Alicia. Isisigaw namin ang katarungan! Congratulations, Mrs. Sigiri. Napaiyak mo ang sambayanan. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. Nagawa mo yun dahil yun yung totoo mong boses. Yun yung tunay na ikaw. At yun yung totoo mong pagkatao. Salamat, attorney. Ngayon masasabi kong kaya kong pagdaanan lahat ng pang-aabuso sa buhay ko. Salamat talaga. Tutulungan kitang makalaya sa kuko ng mga lalaking umaabuso sa iyo, Mercy. Pangako. Salamat. Plano mo, Gov. Sabihin mo lang, nakaredy naman yung mga tao natin eh. Huwag mo akong subukan, Balmores. Hindi ako muurong sa laban. Uubusin ko muna kayo bago niyo ako mapabagsak. Kapag hindi niya ako tinigilan sa pagbira, si Balmores, ang anak niya, ang apo niya, ang mga susing abogado niya, ikakahon niyo silang lahat! Congratulations, Mercy! Dad. Made your dad proud. All of us. Lalo na ang mga kababaihan. Alam mo, hindi ko tuloy mapigilan na maalala yung nawala mong mama. Sa kanya mo namana yung karisma mo. As for you, Atty. Abra, tama nga yung naging desisyon ko na pagsamahin kayong dalawa. I'm sure by now, nangangatok na mga tuhod ni Rodante sa takot. Maraming salamat, Judge. Nga pala, sasamahan ko na po si Lovely kaagad dun sa prosecutor's office para mag-file kami ng complaint affidavit. Judge, magsisimula na ang laban. Yes, yes. Tama ka, Atty. Abra. Pero, napaalalahanan ko lang kayo. Iingat ka. Ikaw din, Mercy. May nakarating sa akin na impormasyon na gusto kong patahimikin ang hayop na Rodante na yan. And I'm sure kayang-kaya niyang gawin yun, lalong-lalo na kapag lumabas na yung warrant of arrest laban sa kanya. So this means na kinakailangan ninyo magdagdag ng security detail. Judge, kay Mercy na lang. Kaya ko po yung sarili ko. Okay. Pero kinakailangan mo pa rin kumuha ng tao, and that's an order. Wala akong pakialam kung saan mo siya kukunin kahit sa loob pa ng Muntinlupa. Basta ang importante, kaya kanyang depensa. Huwag na huwag ninyong babaliwalain ang pagkatukso ng hayop na Rodante. Mabas muna kayo. Go.
Hi. Ano na yung plano natin? Siguradong mahirapan kayong makaalis ni Fatima kung ganyan. Tama, tantay sarado ka sa tauhan ni John. Rachel, walang imposible kung desidido tayo. Kailangan ko munang tapusin tong laban na to, alang-alang kay Alicia at saka kay Lovely. If this is what it takes to give them justice, so be it. Miss Rosario, I just... Hi. Hi. Wait, I just want to ask you. You want to have some drinks? Aga. Mamaya pa happy hour, Tony. Yeah, pero sasama ka ba kung imbitahin kita sa gabi? Bakit hindi? I mean, kung ang mga biktima ni Rodante yung pag-uusapan natin, why not? Eh, paano kung buhay mo pag-uusapan natin? Sorry, baka kung ano isipin mo. I just want to get to know you better. Habang pinag-uusapan natin yung kaso nila. Bakit naman? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Pwede. Okay, so... Paano? Kailan? May tinatapos lang akong article. Pero, di ba sasamahan mo ako kay Lovely? So after ng interview ko sa kanya, pwede tayo lumabas. Okay. Alright, shoot. See ya. I'll see you. Ikaw pa rin yung nakilala kong Mercing matapang, palaban, at matatag. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. Nagawa mo yun dahil yun yung totoo mong boses. Yun yung tunay na ikaw. At yun yung totoo mong pagkatao. Paano mo nasabi yun kung hindi mo ko dating kilala? Sino ka ba talaga, Attorney Abraham Espiritu? Hindi mo nga inalam kung ano nangyari sa akin sa law firm. Alam mo bang buntis ako noon? May anak tayo. Nasaan siya? Pwede mo siya makilala? Pangako, magsasama tayo. Kasama ang anak natin. Tawagan mo si Cherry. Yes, Judge. Cherry, kakausapin ka ni Judge. Cherry. Cherry, may pagagawa ako sa iyong panibagong trabaho. Pero nangangailangan ng lubos mong katapatan. Handa ka bang gawin to?
Kamusta na si Manong? Sabi ko, kamusta na si Manong? Ayun, stricto pa din. Kaya siguraduhin mong tama ang laman yan, ha? Oo naman. Kompleto to. Walang labis, walang kulang. Mukhang kinakabahan ka. First time mo lang bang ginawa to? Relax ka lang. Masasanay ka din. Sige na. Teka lang. Ikaw rin ba uli sa susunod? Ako si Tatalino. Cherry. O sige. Basta relax ka lang, ha? Isang mukhang ermitanyo, isang sexing babae, at maskulado ang kinita ni Cherry sa loob lang ng ilang araw. Hindi ko nakita ang laman ng bag at kahon. Pero sigurado ako pera yun. Paano mo na siguro? Pina-identify ko kay Bong yung kontak kong pulis. Kung sino-sino mga to. Yung mukhang ermitanyo involved sa drugs. Yung sexing babae, smuggling. Yung maskulado, human trafficking. Lahat sila nag-ooperate sa Freeport ni Balmores at ni Mario Aguirre. Lumalabas na si Cherry ang bagman ni Balmores. Pag yun ang bumaliktad, durog si Balmores. May ba tayo? Tungkol kay Strawberry. May nakalap akong balita na may 3 babae sa law firm na may ugnayan kay Rudy. Si Nery Santille, dati niyang kaklase sa College of Law. Si Bridge Ventura, dating aid support. At si Pasensya Panganiban, accountant sa law firm. I-background check mo silang 3. Baka isa sa kanila si Strawberry. Teka muna, Atty. Si Cherry? Hindi mo ba nalaman kung may relasyon siya kay Rudy? Di ba sabi mo, lagi niyang nababanggit sa'yo si Rudy? Wala eh. Posibleng wala talaga siyang kaugnayan kay Rudy. O magaling lang siya magtago ng sekreto. Tingin mo, Atty. Tingin ko may tinatago siyang sekreto. Yun yung aalamin ko. Siya nga pala, Atty. Medyo mainit na yung sitwasyon mo ngayon. Kung kakailanganin mo ng bodyguard, sabihin mo lang. Ready ako. Pido, mas importante makakalap ka ng balita tungkol dito. May kilala akong masasamahan ako sa mga lakad. Puntahan ko siya. Mag-iingat ka. Namumuro na kayo ni Mercy, pero Dante. Salamat, Pido. Ako'y maninindigan para sa lahat. Kahit na lungkot ng hustisiya'y mailap. Hanggang ngayon, nakalaya pa rin ang hayop na gobernador na yan. Si Judge Laguerna. Mukhang hawak siya ni Rodante sa leg. Akala yata ng Balmores na yun, kayang-kaya niya ako ipakulong. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang tunay na hari dito sa Rosario. Meron akong kasong nahawakan noon. Kaso ng isang broadcaster na napatay. Masyado yung ginawang panlalait ng broadcaster na yun sa akin. Yung broadcaster na yun, may anak siya. Ano bang pangalan ng anak niya? Jane Sanchez Rosario. Congratulations. Bilib ako. Thank you. You know who else was super impressed? Judge Balmores.
Talaga? You're so impressed, can't wait to meet you. Gusto ko niya makausap. Jane. Jane Rosario. Pleased to meet you, Jane. Papapatay po natin, Judge. Kailangan ninyo magdagdag ng security detail. Kaya ko yung sarili ko. Na kailangan mo pa rin kumuha ng tao. Importante, kaya kanyang depensahan. Yeah! Balatan mo!